tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, Rep. Stella Kimbo, Mayor Rani Lacuna, Dan Fernandez at 16 pang kandidato. Inanunsyo ng COMELEC inisyuan ng COMELEC ng show cause order kaugnay ng umano'y vote buying. Palakpakan ho natin. Ano to? Kasi syempre kahit paano, di ba? Oh. Paano uubusin ito mga congressman na to yung kanilang 7-7 scheme? Paano nila wawaldasin yung mga kinita nila dyan sa mga hearing, dyan sa House of Representatives? Di umano, base ito sa mga nagsasalita sa social media na di umano, yung Quadcom na yan, napakalaki daw ho ng pondo niyan. Pagka ikaw bumira dyan, binanatan si BP, binanatan si Tatay Digong, mabilis pa sa alas 4, ika nga talagang. Lalo na pagka medyo nakapuntos ka ng konti sa mga pagtatanong mo, nakong ganda daw ng bigayan dyan. Kaya di nakikita, ika nga ni Congressman Rodante Marcoleta, naglulundagan sila pagka mayroong hearing. Dahil napakalaki ho ng reward sa mga congressman na magpapabida sa mga hearing na kinakandak dyan sa House of Representatives. Kaso ang problema, ngayon didispatchahin na nila yung mga di umanong pondo na yon na ayudang iginawa dito sa mga congressman na to. Ayun, meron hong nagsumbong. Eto, pakinggan ho natin ang report ng News 5 kaugnay dyan sa dyan sa vote buying. COMELEC, napaka-ipokrito talaga. Hindi talaga uunlad ang Pilipinas habang ganito tayo. Anong vote buying? Ang tagal na nila namimili ng boto, ngayon lang pupunahin. Mga loko-loko kayo. Ito. Ang COMELEC ang dalawang mayoral candidate ng Maynila na sina Isko Moreno at Sam Versosa dahil sa aligasyon ng vote buying. Pero si Versosa nanawagan na imbestigahan din si incumbent and re-electionist Mayor Hani Lacuna. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nang kakatext lang sa akin, meron... Napasugod sa San Andres Sports Complex kahapon ang kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila na si Sam Versosa. Nanawagan siya sa COMELEC na iimbestiga ng anyay pamimili ng boto roon ng kanyang kalaban na si incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. Nagbibigay ng 1,000 ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan nakalak yung gate. Sagot naman ng kampo ni Lacuna, may tamang venue at forum para sa mga alegasyon ng vote buying. Ang dapat daw bigyang prioridad ni Versosa ay ang pagsagot sa show cause order ng COMELEC. Si Versosa kasi pinagpapaliwanag din ng komisyon sa alegasyon ng vote buying dahil sa pamimigay ng goods na may initials niyang SV. Pero sabi ni Versosa sa programang Sa Totoo Lang sa 1PH, hindi siya namimili ng boto kundi tumutulong lang. Namimigay ako ng gamot, namimigay ako ng pampagamot, namimigay ako ng school. Brad, baka hindi ka na nasabihan ng mga advisor mo, ha. Panahon ho ng kampanya ngayon. Kung di ka ba naman sa kalahating bawal nga yan. Tanggalin mo na yung branding. Basta ipaalam mo na lang na basta yan, tulong na yan galing kay Sam Versosa. Hindi mo na nga dapat pinagmamalaki. Talagang ibinida mo pa dyan sa interview mo. Ebidensya na yan na talagang vote buying yan. Ano mang uri ng pamimigay ng kung anumang klaseng pabor sa mga ang tawag dito, meron nga certain amount kada botante na dapat mo lang mawaldas na maibigay. Pero pagka pinamimigay mo na gamot, candles, naku, yari ka dyan. Kaya kung ako dito sa COMELEC, qualify nyo na yan. At isabay nyo na si Hani Lacuna, si Yorme Isko na lang itiran nyo dyan. Dahil yan si Sam Versosa, ano gagawin yan? Mag-networking tayo sa buong lungsod ng Maynila. Ganun gagawin natin. Yari tayo dyan. Di pwede ganyan sa lungsod ng Maynila. Kailangan dyan. Kailan nyo, hindi ako taga dyan, ha. Pero tanungin natin yung mga kababayan natin, mga taga-lungsod ng Maynila. Ang bago yan si Sam Versosa. Yang si Hani Lacuna, nasubukan nyo na. Si Yorme Isko Moreno, nakita nyo kung paano siya sumalansan nga dyan sa lungsod ng Maynila noong siya ang mayor. Ang tanong dito, para sa mga kababayan natin, pero tayo, lumuluwas naman tayo nung mayor yung si Yorme. Maganda ho talaga, sa totoo lang, at maganda yung palakan niya sa lungsod ng Maynila. Pero wala ho tayo dyan, kaya hindi ho tayo taga dyan, kaya hindi ho tayo pwedeng basta-basta sabihan yung mga kababayan natin dyan na ganito gawin nyo, ganyan gawin nyo. Kayo hong nakaranas kung paano mag-serve
magserbisyo si Hani Lacuna, kayo rin na nakaranas kung paano magserbisyo si Yorme. Timbangin niyo ho mga kababayan, pero base sa ating nakikita, bilang meron dyan sa lungsod ng Maynila, mas nananaig ho sa atin yung panunungkulan nitong si Yorme Isko Moreno. Yan si Sam Versosa, naku, magne-networking tayo walang kumpay pagkaya nang naging mayor. Lahat tayo yayaman, ikaw. Di ba? Ano lahat tayo, maya merong ano yan, tawag doon, merong webinar, mag-webinar. Lahat ng mga Manileño magiging negosyo. Disqualify nyo na. Ayan, pinamimigay niya. Merong pa branding na SP. Namimigay ng gamot. Namimigay ng canned Scholarship. At namimigay din po ako ng Scholarship pa. kabuhayan. Karamihan po yan. Dyan, Siyempre bro. may branding na SB dahil galing sa sarili kong bulsa. So kailangan ko malaman kung ano yung tinutukoy nilang giving goods with SB. Kasi po lahat Mali yun, Brad. Mali yun. Mali yung giving goods with SB. Mali yun. Iyang pagka ikaw ay kandidato, pagkakaalam ko correct nyo ko kung mali ako, merong porsyento lamang, merong limitasyon ang dapat tanggapin sa iyo ng isang botante. Halimbawa, sombrero, yung mga campaign paraphernalias, meron ngang amount yun kung magkano gagastahin kada isang tao. Yung dapat matanggap niya galing sa isang kandidato. Pero pagka yung pinag-usapan, scholarship, gamot at kung ano-ano pa, naku, may problema ka dyan, Brad. Ebidensya na yung mga pinagsasabi mo na yan. Panahon ng election, bawal ho yan. Kahit yung paglabas ng pondo sa mga local government, yung pamimigay ng ayuda-ayuda. Unless na lang kung susunod sila dun sa guidelines ng COMELEC. Pero pagka yan, kasama yan si Mayor, kasama si ganito, bawal ho yan. Pati nga ata yung mga health center, yung mga gamot, hindi rin, yung paglalabas ng gamot ata ngayon, bawal din, di ba? Kaya yung ginawa na yan ni Sam Versosa, talagang linabag niya yung rules and regulation ng COMELEC. Pero depende na lang kung ika nga mareremedyo yan, di ba? Mapag-uusapan naman yan. Punta ka sa COMELEC, kausapin mo si George Garcia. at ang ginawa kong pamimigay ng tulong, nananawagan ako. Nakarating na sa COMELEC ang reklamo ni Versosa laban kay Lacuna. Pinag-aaralan na raw ito ng komisyon. Samantala, isa pa sa mga pinagpapaliwanag ng COMELEC sa aligasyon ng vote buying ang isa pang kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Namigay raw kasi si Moreno ng 3,000 pesos sa mga public school teachers sa Maynila. Hihintayin daw muna ni Moreno ang kopya ng reklamo bago siya magbigay ng pahayag. Pero sa campaign rally kagabi, may banat si Moreno laban kay Lacuna sa issue naman ng utang na loob. Ani Moreno, mas nangingibabaw ang utang na loob niya sa taong bayan kaysa sa ama ni Lacuna na naging political mentor ni Moreno at tumulong sa pagpapaaral sa kanya. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Yo. May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Dahil lang Correct. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Meron no kasi mga tao, no, kahit na ano pang itulong nyo sa kanila, yung utang na loob na loob, hindi nabubura ho yun para sa utak nila. Kahit ano pang itulong nyo sa kanila, nako. Yan kagaya nitong si Hani Lacuna, nako, sumbatero din pala tong si Hani. Marami ko kasi talagang ganyan, mga sumbatero. Maraming ganyan. Ikaw naman, Yorme, hindi ka naman pala magiging Yorme kung wala yung ama nitong si Hani Lacuna. Ano ho yan, kahit na anong, ito hindi naman siya dinidepensahan ko si Yorme. Kahit ano pang tulong ho nila ng naging mentor niya o kung sino man yan, kung hindi mahusay na leader yang si Yorme Isko Moreno, hindi naman ho siya aabot yan sa posisyon niya ngayon. Ako siya, tinitingala siya, mahal siya ng mga Manileño. Di ba? Hindi ho siya aabot sa gano'n. Kunyari, kurakot siya o kung puro kabalbala lang pinaggagawa niya. Hindi. Oo, meron yun. Siguro matagal niya nang nabayaran yun. Nung pang naging vice mayor niya yan si Hani Lacuna at siya ang ika nga inendorso nitong si Yorme pagkatapos ng kanyang termino, di ba? Ano ho yan? Sa totoo lang, sa bagay, kanya-kanya naman yan. Meron ho talaga tayong, dyan, meron ho talaga tayong iba't ibang take dyan sa mga sumbatan na ganyan, di ba? Hindi nabubura, tipong, ano yan? Nakataga sa bato, ganun? Anong tokwa? News 5. maraming salamat sa inyo. Saka ang nagalal naman ho dito kay Yorme Isko yung mga Manileño, di naman yung, di ba? Anong mentor?
Ito, punta ko tayo dito sa bigas nitong si itong administrasyon ni Marcos Jr. Meron na ako lumabas na ho yung 20 pesos na bigas. Ito, panoorin nyo ito mga kababayan. Ito, latest ho ito. Kagaling for the motherland vlog to kay Ma'am Sas Rugando sa ito, para kay ano. Oh, yan na, oh. Oh, 20 abugas, oh. Oh, pagkain ho ba ng tao yan? Yan na nga ba sinasabi ko mas maganda pa talaga yung binlad Yung gawin mo lugaw yun, pwede, bitsi mo lang na ganyan, matanggal yung ipa-ipa, pwede pang kainin. Pero yan, tingnan nyo naman mga kababayan. Oh, yan oh. Paano papakain sa tao yan? Anak ng tokwa. Huwag naman ganun. Pambihira o. Tapos sabihin nyo, ayaw nyo mabanatan yung 20 pesos na bigas. Partida, sabi ko na may kikita dyan Yung presyo niyan 35, 32. Ngayon, ganitong klaseng bigas ang binibenta nila. 35, 32, medyo maganda na yan. Hindi ho ganyan ang kulay niyan. Ibig sabihin, yung subsidiya, parang niloloko ata tayo ng administrasyon na to. Saan napunta yung pinang-subsidy? Diyan sa na yan, diyan sa bigas na yan. Kasi pinag-usapan, isasaluhin ng gobyerno yung kakulangan doon sa presyo ng na yan, ng bigas na yan. Which is 35 pesos, 32 to 35 pesos. Sana napunta yung 15 hanggang 12 pesos na pang salo ng pamahalaan. Parang na lang yan, parang tag 10 piso yan, yung patuka sa manok Sabi ko na, yan na nga ho ba sinasabi natin. Yung mga lumang bigas, ibebenta nila, ngayon ibibida nila na tag 20 pesos na lang. Ganyan katindi ang saltik ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ika nga yung mga nabubulok na bigas dyan sa NFA, ibebenta pa nila tag 20 pesos. Yan yung mga bigas niya, dapat hindi na safe for human consumption. Dapat yung mga bigas niyan, tinatapon na yan, o ipakain na lang sa baboy, ipakain sa mga bibi, itik, di ba? Pero ipakain sa tao, parang, pambihira Natuman gid siya. 20 lang. Ayan katabing bigas, katabi niyang bigas. Nakita nyo, para makumpara nyo. Kasi baka sabihin, baka malabo yung video. Ayan yung katabing bigas. Kita nyo yung difference. Ayan yung katabing bigas, yung 40. 40 plus 20, di ba? Anak ng tokwa. Ang pinag-uusapan natin dito, 32 to 35 na bigas, yung 15 hanggang 12 pesos, sasaluhin niya ng pamahalaan. Kumbaga, iso-shoulder yun. Kami nang bahala dyan. Basta 20 pesos nyo lang bilhin yan. Bibili namin ng mahal ang bigas, ibibenta namin ng palugi para maano lang namin yung aspiration nitong si Marcos Jr. Maisa katuparan nga nitong si Claire Salamat kayo, Castro. Mr. President. Oh. Natuman ng tag 20. Tinuod yung sulti guys nga nanagit tag legit, 20 nga bugas, no? Okay. Legit, tag 20 na bugas. Tinuod gid siya. Anak na to ko. Kadiri talaga tong administrasyon na to. Konting konting pagmamahal naman ho sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Ganyan yan ho ba ang pinagmamalaki nitong si Marcos Jr.? Yan yung 20 pesos na bigas na yan. Tingnan nyo naman ng mga kababayan, baka pati yung mga reseller, di nga naman pilahan yan di ba? Paano pipilahan ng mga reseller yan? Di ba? Yung isa kasi yung mga gagawin nilang strategy di ba? Yung mga makakabili ng mura, ibebenta nila ng mas mahal. Pero kung ganyan na itsura, alam ng mga reseller na patukan na lang sa manok yan. Baka 15 pesos per kilo, wala pa bumili dyan Di ba? Hindi pagka ganyan ang kulay, sigurado may amoy. Hindi naman magkukulay ng luma ang bigas kung hindi ho yan luma. Malamang sa malamang luma ho yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman natin, pakinggan natin itong press con nitong si Claire Castro, kaugnay doon sa mga ilinabas nitong si Francis Tolentino na kung saan kolela to siya sa mga survey. Ngayon gumagawa ho siya ng issue na kesyo meron mag-i-interfere daw ang Chinese government dito sa papalapit na 2025 election. Brad, ito para dito kay Francis Tolentino. Mag-i-interfere o hindi mag-i-interfere, hindi ka mananalo dito sa election na to. Okay? Yun na sigurado natin dito. Nabigyan ka na ng pagkakataong maluklok bilang senador. Di ba? Sino ang nagpapanalo sa'yo? Tolentino, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sarili mo lang, walang boboto sa'yo, Brad.
Ngayon, alam mo na kung gaano katindi ang endorsement power ni Tatay Digong. Itong mga kandidato na to, tingnan mo, nanatili sila kay Tatay Digong. Hindi nila iniwan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan nyo naman ho yun, mga kababayan. Ngayon, mga ordinaryong Pilipino ang nagtataguyod sa kandidatura nitong mga inendorso ni Tatay Diggs. Ikaw, anong ginawa mo? Diba? Binabanat-banatan mo pa nga si Tatay Digong eh. Pero dun sa mga issue ng administrasyon, isa ka dun sa mga tahimik. Kayo nila Soto, Pacquiao, Lacson, kayo tahimik kayo. Yan si Tolentino. Hindi nyo man lamang mapuna. Hindi nyo lamang masabihan na, oh, shit, parang yariho tayo dyan. Huwag nyo munang anuhin si former President Duterte dahil mayayari mga kandidatura namin dito, magagalit sa bayan ng Pilipino, di ba? Maapektuhan ng approval at trust rating nyo, Mr. President. Baka wag nyo muna. Not yet, ika nga, di ba? Ang iniisip din nila, pagka nagsalita si Tatay Digong sa mga campaign sortie ng PDP, yari ho talaga sila. May kalalagyan ho sila. Sigurado. Kaya pinilit nilang mapadala sa dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ho, si Claire Castro. Pakinggan Ano man natin ito. ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional information na natanggap aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay pag-iimbestigahan pa po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Ikaw na kaya maghatid sa kanya, madam? Parang close kayo ngayon ni Marcos Jr. Ikaw na lang kaya maghatid sa kanya. Tatanong-tanong pa kayo no? Ikaw na lang, sabihin mo na, direktahin mo na, tawagan mo. Dahil nga kahapon po ito nangyari at nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Naku, kups din ho ito sigurado, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Medyo release lang po ng kaunti. Just recently, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa Russian-American vlogger na si Vitali. Any update doon sa nagsisilbing videographer niya since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, meron ding liability yung kanyang videographer. Any update na po tungkol doon? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa bansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ng mga kasong unjust vexation, alarms and scandal, theft, and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabing videographer or cameraman po, nakasama po ni Vitaly Dorovatsky. Ngayon po ay nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasampahan na po siya ng kaso. Itong si Christopher Dantes, alias Sky Lane. Nasampahan po siya ng kasong unjust vexation or in relation to RA 10175 and RA 995 at saka po Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Yan po ang latest po mula sa PNP. Just to give us an idea, Yusek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong naisampa dito kay Christopher? Sa aking pagkakaalam, unjust vexation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Tignan na lang po natin kung gaano ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para malaman din natin at matetermina kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging makukonsidered na liable or guilty. So since nasampahan na siya ng kaso, Yusek, anytime pwede na lumabas yung arrest warrant? Hindi pa po, kasasampa pa lang po ng kaso. Bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, ang lahat po ay binibigyan ng karapatang magdepensa.
Lahat daw ho ay binibigyan ng karapatang magdepensa. Si Tatay Diggs lang ang hindi, no? Kaya ang problema ano lang ho yung sa mismong bunganga niya ho nagkakaganyan-ganyan salita nila nabibigyan daw ng na pagkakataong dumipensa. Si Tatay Digong ba't di niya binigyan ng panahon para dumipensa? Pagkabanyaga okay lang, pero pagkakalahi natin doon sa Netherlands diretso, ibang klase ka, madam. For them to exercise the right to due process. O yan! Lalong tumindi, right? For due Hindi po ito babalewalain ng pamahalaan, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process Okay. sa mga Importante yung due Pilipino. process. Okay. Next question, Eden Santos, Net 25. Importante ang due process sa mga Pilipino. Di bangag ka na rin. Yes, sir. Good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Tatak fake. Pero yan, hindi fake news yan. Hindi fake news yan, madam. Ayan 20 pesos na bigas. Merong video, Sa parting Bisaya siya, nagbibisaya tong si Sir, sinong fake news gayon? Sinasabi niyo yung 32, 35 pesos na bigas yung ibebenta ng administrasyon. Kasi administrasyon magbebenta diyan Diba? Hindi 35 pesos yan. Pag 15 pesos yan, baka yun yung pinamimigay na lang kasi nabubulok na. Fake Next news. question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow-up question, DepEd. Maricel Alini. So, ma'am, tinanggal as in removed, hindi na siya pwedeng from the as school. principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Thank you, ma'am. Follow-up. Follow-up question, DepEd, Gilbert Perdes. Matatapos po ba? Ay, sorry po. Sorry po. Hindi ka naman galit, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa.
Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po'y mabilisan action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Yusek, we have one more question from Kenneth Pasyente, PTV. Naku, puro basura tong mga nagtatanong. Yusek, hingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na ano yan eh. Hindi naman press con yan eh. Ang tawag dyan eh, ang pagsagot ni Claire kay VP Sara. Wala po yung tugon ng PNP doon sa mga kumakalat na balita na talagang napakatindi ng kriminalidad sa ating bansa. Wala ho bang ganon? Ano na ho bang balita? Saan na ho ba napunta yung kinulimbat o ninenok na pera pera ng PhilHealth ng administrasyon ni Walang ganon? Wala ba tayong ganun pag-uusapan niya sa press con na yan? kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Yan maliwanag ko ha. Patola tong si Claire Castro eh. Halata naman na linuloko lang siya ni VP Sara. Naku, hindi mahirap kausap tong mga ganitong klaseng tao. Binibiro ka lang ni VP Sara. Yung tabas kasi ng dila nyo at tabas ng pagmumukha nyo, talagang para kayong pinagbiyak na Diba? Pagkamukha kasi kayong dalawa ni Franz Castro, yun ho kasi yun. Pero kung di kayo magkamukha, malamang kahit magkapilido kayo, hindi kayo pagkakamalang. Pati the way na kayo magsalita, ganun na ganun eh. Kaya na siguro naisip ni BP, baka magkamag-anak ng dalawa na to. Pero biro lang yun, nakuha ho natin. Kasi, itong si Claire, Aling Claire talaga. Okay? So, okay. Follow up po. Para naman kayong di nag-rehearsal niya. Follow up tayo. Sige, Ivan. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Walang kwenta. Hay na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpapabudol. Naku, madami mang bubudol ngayong mga panahon na to. Kunin nyo lahat ng ayudang ibinibigay, lahat na nakasobre, naka-envelope, nakamaleta, lahat kunin nyo ho, pero iboto nyo itong 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinamimigay ng mga pinklawan, kunin nyo. Pinamimigay ng mga alyansa ng mga mambubudol, kunin nyo ho. AKAP, TUPAD, AX, lahat kunin nyo. Pero pag araw ng butuhan, ito lang ho mga kandidato na to ang tatandaan ninyo. Nakuha nyo ho ba mga kababayan? Sa gayong paraan, nakakubra na kayo dito sa mga walang yang to. Nagantihan nyo pa ho sila sa pagbabaliwala kung ano nga ba ang yung mga importanteng dapat pagtuunan ng pansin ngayon dito sa bansa na to. At ang mga mga kandidato na talagang sasalansan dyan para maisaayos yung mga problema na yan, walang iba kundi itong 10 kandidato na to. Sila lang ho't wala nang iba. Pagka yung mga ensaymada vloggers, mga talyanista vloggers, pinag-usapan na ho nila yung issue ng PhilHealth, pinag-usapan na ho nila yung kriminalidad, pinag-usapan na ho nila yung pagiging bangag ni Marcos Jr. By all means, iboto nyo ho lahat ng kandidato ng alyansa. Pero habang wala ho silang tinatalakay doon sa mga issue nabanggit natin at naririnig nyo lamang ho yung mga issue na yun, doon sa mga vlogger na kung saan ini-endorso itong mga kandidato na to, sila ho ang mas paniwalaan nyo. Ako hindi na, sige. Huwag ginawa ko paniwalaan. Yung ibang mga vlogger na lang dyan. Yung ibang mga vlogger na lang, pakinggan nyo ho yung mga sinasabi nila. Timbangin nyo ho yung sinasabi ng mga talyanista at ensaymada. Kung ang ensaymada at talyanista
opening salvo pa lang niya, BP Sara, tanggalin nyo na ho video kasi sigurado wala akong kwenta mga sasabihin niyan. Kung ang isang ensaymada Italianista vlogger, wala akong siyang tinalakay doon sa mga issue na banggit natin, huwag na ho kayong makinig. Sigurado puro basura lang ho ang sasabihin niyan. Tayo ho dito, binabanatan natin yung mga, minsan binababanatan natin yung mga kandidato natin, nakakapag